Alegasyon si COMELEC Chairman George Garcia nang hingi raw ito ng pera sa isang kandidato noong eleksyon. Ang depensa ni Garcia sa agenda report ni Joash Malimban. 300 milyong piso, ganyan umano kalaki ang hiningi ni COMELEC Chairman George Garcia sa isang kandidatong tumakbo sa pagka-congressman sa Bohol nitong nakaraang eleksyon. Sa isang petisyong inihain ni Jordan Pizaras noong nakaraang linggo, dapat daw i-disbar si Chairman Garcia dahil sa anyay serious ethical concerns. Dumalaw si Pizaras sa opisina ni Chairman Garcia noong October 2024. Ani Pizaras, tinanong niya si Chairman Garcia kung magkano ba ang kailangan ng isang tumatakbo sa pagka-congressman. Sagot daw nito, aabot sa 300 million pesos. Dumalaw si Attorney Pizaras noon, October 2024 sa opisina ni Chairman George Garcia para mag-courtesy call dahil first time niyang tumakbo bilang congressman ng District 1 ng Bohol. At tinanong niya lang si Chairman George Garcia, meron po ba kaming assurance na may papatupad natin ng maayos ang lahat ng ating election laws ngayong election process na ito? Ang sagot ni Chairman George Garcia ayon sa petisyon ni Attorney Pizaras ay, ilan ba ang botante mo sa iyong distrito? Ang sabi, 300,000 po. Ang sagot ni Chairman George Garcia, kailangan mo ng 300 million pesos para manalo! Mariin itong pinabulaanan ni Chairman Garcia at sinabing hindi ganoon ang naging takbo ng kanilang usapan noong Oktubre. Ani Garcia, tila misunderstood siya ni Pizaras nang sumagot ito sa kung magkano ang ginagastos ng isang kandidato. Hindi raw siya humingi ng pera, kundi nagsabi lang ng kanyang professional opinion bilang isang former election lawyer. Eh siyempre po, habang nag-uusap-usap, kwentuhan, tinatanong, Chairman, nung nagpa-practice ka, magkano ba nagagastos ng isang kakandidatong congressman? Sabi ko, siyempre ngayon, merong Peñera versus COMELEC doctrine, bago mag-campaign, pwede ka lang gumastos, tapos pagkatapos ng campaign, gagastos ka pa sa isang malaking distrito mo, or 300 million. Yan ang mga magagastos ng isang kumakandidato. Dagdag pa ni Garcia, hihigpitan na raw nila sa susunod ang pagdalaw ng mga kandidato sa kanyang opisina para maiwasan ang ganitong klase ng mga misunderstanding.